Magandang araw sa ating lahat. Ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang pag-aaral sa bagong ortografiya ng wikang Filipino, ang pagbabagong bihis ng wika tungo sa globalisasyon. Ang wika ay siyang kumikilala sa identidad ng isang bansa, isang daan para sa pagkakabuklod-buklod ng isang bansa. Sa wika rin nabubuhay ang ating mga panitikan na siyang salamin ng ating pagkakakinlan sa lahing pinagmulan. Hindi maikakatuwa ang papel na ginagampanan nito tungo sa pagsulong ng isang bansa. Sa makatuwid, malaki ang papel na ginagampanan ng wika sa ating buhay. Napakahalaga ng wika para sa atin dahil ito ang siyang nagsisilbing daan upang tayo ay magkakaunawaan. Ngunit sadyang mabilis ang pag-inog ng mundo at halos ay di na natin namamalayan ang mga pagbabagong nagaganap sa ating kapaligiran. Kaalinsabay ng mga pagbabago sa panahon at kapaligiran ay umuusad at nagbabago rin ang bihis ng wika bilang isa sa mga katangian nito. Ang mga pagbabagong nagaganap ay isang patunay lamang na katangian ng wika ay buhay, sinasalita at lumalago ito sa bawat panahon. Kaya't napakamakapangyarihan ng paligid at sadyang naimpluwensyahan ang ating kultura, higit ang ating wika. Di lamang sa birbal, higit sa ating pagsulat na paraan. Ito'y bunga ng umiiral na intelektualisasyon ng wika upang maging daan sa globalisasyon. Ano nga ba ang intelektualisasyon at globalisasyon? Ang intelektualisasyon, ayon kay Alfonso O. Santiago, ito ay isang prosesong isinasagawa upang maitaas at maging intelektualisado ang wika. Nang sa ganoon ay magiging magpisa ang paggamit nito sa mga sospitikadong lawak ng karunungan. Ang globalisasyon naman, ayon kay Ninita Papa, ito ay tumutukoy sa pandaigdigang pagtutulungan ng mga tao at pag-uugnayan ng mga bansa tungo sa mabilis na pag-unlad, lalo na sa larangan ng pangangalakal, teknolohiya at agham. Sinasabing sa ganitong paraan, madaling makakasunod sa agos ng modernisasyon ang ating wika. Sa madaling sabi, ang pagiging intelektualisado ng wika ang siyang magiging daan nito upang makaagapay sa globalisasyon. Batid sa atin na hindi purong wika ang Filipino. Ito'y pinagsama-sama o kombinasyon ng mga wika tulad ng Ingles, Kastila at mga wikang vernacular. So higit sa ano paman, ang higit na makapangyarihan sa mga naturang wika ay ang una dahil na rin lubos tayong naapektuhan sa kulturang kaunlarin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ating tatalakayin naman ang ortografiya ng wikang Filipino. Para sa inyo, ano nga ba ang ortografiya ng wikang Filipino? Malalaman natin yan sa ating diskusyon. Ang ortografiya ng wikang Filipino ay tumutukoy sa sistema ng tamang pagsulat, pagbaybay at pagbigkas ng mga salita batay sa makabagong alpabetong Filipino. Kabilang dito ang paggamit ng mga letra, bantas, tuldik at mga tuntunin sa pagbuo ng salita upang maging malinaw at wasto ang komunikasyon. Ito ang mahalaga sa pagpapaunlad at pagpanatili ng kaayusan sa wikang pabansa. Ayon sa Webster Dictionary, ang salitang orthography ay nagbula sa Latin o ortografia at Griego na artos or tama at graphen, magsulat o mag-ukit. Kaya't ang literal na kahulugan nito ay tamang pagsulat o pang-ukit. Pangalawa, ang panghalatang kahulugan. Ang ortografiya ay tumutukoy sa sining ng pagsulat ng mga salita gamit ang tamang mga letra at alinsunod sa pamantayang baybay. Layunin nitong gawing pare-pareho at wasto ang paraan ng pagsulat. Ayon sa politika,
Gramatika ng Wika ni Teresita Fortunato, 1995, ang ortografiya ay paraan ng pagbibigay simbolo sa wikang pasalita upang ito ay maisulit. Sa madaling salita, ito ang pagsasalin at sinasalitang wika tungo sa anyong nakasulat gamit ang mga tiyak na tuntunin. Norm. Ang norm o tinatawag nating pamantayan, ito ang bahagi ng proseso kung saan nilikha at itinakda ang wastong anyo ng wika upang magkaroon ng pagkakaisa. Nandito naman ang pagpili. Ang lipunan ang pumipili kung aling wika o anyo ng wika ang magiging opisyal o pamantayan gaya ng pagpili sa Filipino bilang pambansang wika. Kodifikasyon naman, ito ang pagsasaayos at pagtatalaga ng mga tuntunin ng wika tulad ng gramatika, baybay at bokabularyo o halimbawa paggawa ng diksyonaryo at gramatika. Ang susunod naman ay function o gamit o pagpapatulan. Ito naman ang bahagi kung saan ipinapatupad at ipinapaunlad ang wikang napili o kinadipika. Sa una nito ay makikita natin ang implementasyon. Ang implementasyon ay paggamit ng napiling wika sa edukasyon, gobyerno, media o at iba pang sektor. Layunin nitong palaganapin ang wika sa lipunan. Pagpapaunlad at pagde-develop. Patuloy na pagdaragdag at pag-aangkop ng mga salita o tuntunin batay sa pagbabago ng panahon, teknolohiya at pangangailangan ng lipunan. In 1987, sa alpabeto at patnubay sa spelling o LWP, bilang ng letra ay 28 na letra at tinanggal ang mga digrapo o kambal kating tulad ng CH at IL at RRR. Sa obserbasyon, bagamat nadagdagan ang alpabeto, kulang pa ang gabay sa paggamit ng mga hiram na letra gaya ng E, F, I, N, Q, V, X at Z. Kaya tinawag itong pinasimpleng alpabeto. In 2001 naman, revision sa alpabeto at patnubay sa spelling. Komisyon sa wikang Filipino. Bilang ng letra ay 28 pa rin, walang binawas o dinagdag, ngunit binago ang tuntunin sa paggamit ng walong dagdag na letra gaya ng C, F, J at N. Kaya dito, ipinapakita na talagang ito na ang ortografiyang Filipino ay dumaan sa reforma para mas mapadali at mapalinaw ang pagsulat ng mga salitang hiram at katutubo habang sinusunod pa rin ang pambansang pamantayan sa pagbaybay. In 1987, alpabeto at patnubay sa speaking sa wikang Filipino or LWP, sa bilang ng letra nandito ang 28 tinanggal ang mga digrapo o kambal katinig na ACH, LL at RR. Sa mga obserbasyon naman, naging kulang pa ang panuntunan sa mga gamit ang mga hiram na letra, pinapasimpleng alpabeto. In 2001 naman, revision sa alpabeto at patnubay sa spelling ng Komisyon ng Wikang Filipino. At ang bilang ng letra, 28 pa naman, walang idinagdag at walang ibinawas na letra. Ang binago ay ang mga tuntunin sa paggamit ng 8 dagdag ng letra ng pinagmulan. At ang mga obserbasyon, masasabing 60% ng laman na ang una ay hindi nabago.
Sa kasalukuyan, ang ortografiya ng wikang Filipino ay ang opisyal na gabay sa tamang pagsulat at pagbaybay ng mga salita sa Filipino. Binubuo ito ng 28 na letra kasama ang 8 hiram na titik gaya ng C, F, J, N, Q, V, X at Z at may malinaw na tuntunin sa paggamit ng mga ito, lalo na sa mga salitang hiram, katutubo, teknikal at banyaga. Layunin nitong mapanatili ang kaayusan, pagkakaisa at pag-unlad ng wikang pabansa sa pagsulat. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala po si Jeff Casorino at sa ngayon po ay tatalakayin po natin ang mga kasalukuyang ortografiya ng wikang Filipino. Maluwag na paggamit ng 8 letrang dagdag kung dati limitado lamang ito sa tanging ngalan, scientific at ilang salitang katutubo. Ngayon ay magagamit na sa mga karaniwang salita. Ang kasalukuyang ortografiya ng wikang Filipino ay nahati ang 8 letra sa 4 na may phonemic status sa Ingles. Sa Ingles, FJVZ. At ang mga tinatawag na redundant na CNQX. Ang C ay maaaring makatunog ng S, halimbawa, participant, central, circular, at census. At maaari ring maging katunog ng K, halimbawa, car, cake, magnetic, at empirical. Sa pagamat, ang N naman ay kumakatawan sa sunurang tunog ng NY o nya. Halimbawa, banyo, pinya, kanyon, at banyera. Ang Q naman ay maaaring katunog ng K. Halimbawa, quorum, kota, kereda, at keso. Ang X ay sa sunurang tunog ng X. Halimbawa, extra, textbook, exam, teksto. Ang may phonemic na status na FJVC ay maaari at inirekomendang gamitin sa mga karaniwang salita. Halimbawa, focus, football, subject, journal, value, variety, at magazine. At ngayon ay idako naman tayo sa ilan sa mga kalakasan at kahinaan ng ortografiyang ito. Una, madaling maunawaan ang mga salita dahil higit gamitin ang mga ito sa wikang Ingles. Naging mas maikli ang naging pagsasalin nito sa wikang Filipino, bagamat tuwiran ang paghiram ng salita. May mga pagkakaltas na isinasagawa nang ito'y isalin na. Magagamit ang wikang pang-internasyonal na pagkilala sa mga salita para sa higit na mataas na level nito na magagamit sa iba't ibang disiplina. Mga kahinaan. Hindi consistent ang paggamit ng ilan, maging ang mga scholar na nagpapatupad nito ng mga tuntunin ito. Nagiging katawa-tawa para sa ilan ang paraan ng pagkakabaybay nito sa wikang Filipino dahil sa nagiging pamilyar na ito sa baybay sa wikang Ingles. Ilan pa lamang ang nagpapatupad nito. Hindi gaanong nalilinlang ang matuntuning inilahad. Kaya sa number 4, kakulangan ng suporta mula sa pamahalaan at maging ang ahensyang
nagpatupad nito, which is ang KWF, hingil sa paglinang nito. Dadako naman tayo sa mga problema sa bagong ortografiya ng wikang Filipino. Hindi consistent ang spelling, magkakaibang patakaran, sinusunod ng mga pamantasan. Limitadong paggamit, ilan lang ang gumagamit, karamihan ay kilalang pamantasan lang. Maraming variety ng wika. Nahirapan sa pagpatupad dahil sa dami ng katutubang wika. Spelling, magkakaibang patakaran, sinusunod ng mga pamantasan. Limitadong paggamit, ilan lang ang gumagamit, karamihan ay kilalang pamantasan lang. Maraming variety ng wika. Nahirapan sa pagpatupad dahil sa dami ng katutubang wika. Kakulangan sa suporta ng pamahalaan, walang sapat na kagamitan para sa mga implementasyon. Mga type ng pagsulat. Pagsasalita at pagsulat, magkaiba ngunit may common na katangian. Logographic na pagsulat, simbolo, logogram, ang kumakatawan sa mga morpema o salita. Pinakamatandang type na pagsulat ay halimbawa nito, cuneiform, Mesopotamia, hieroglyphics, Egypt, sinaunang karakter ng Inse. Halimbawa rito rin ang mga sign, numerong Arabic at mga numericals. Walang sistemang ganap na logographic. Phonographic na pagsulat, simbolo ay kumakatawan sa tunog, silabol o bahagi nito. Dalawang type, syllabic at alphabet. Syllabic ay may simbolo, is ang katangian nito ay isang silabol. Halimbawa, silabari, alibata, yung unang Tagalog. Bagay sa wikang may simpleng syllable structure ay alphabetic. Simbolo, halos lahat ng tunog ng wika. Kaunti lang ang kailangang simbolo. Nagmula sa logogram na naging representasyon ng unang tunog ng salita. At yun lamang po. At maraming salamat.